So, for the problem 3 naman po is mag-a-ask lang po kay user na mag-input ng, total amount and i-identify po kung, meron pong discount na maa-apply dun sa amount na nilagay niya po or wala. Ta's i-print lang niya po yung final amount. So, dito po nag-declare lang po ako ng variable na num na siyang mag-i-store nung total amount na in-input ni user and i-co-convert niya po yun into integer. Sa under po nun is nag-declare po or nag-define po ako ng, function na ang pangalan is getDiscount and meron po siyang parameter na so dito po is meron po akong conditional statements na if yung amount po is greater than or equals kay 1,000 so, yung discount po niya is equals dun sa amount ta's imo-multiply po sa 0.1. Ngayon kapag naging true po ito, magpi-print po magko-compute po yung discount. Ngayon kung wala naman po or mas mababa naman po sa 1,000 is wala pong discount na maa-apply dun sa amount na in-input ni user. So, ire-return niya lang po yung result ng amount minus discount. So, ima-minus lang po natin yung, um, discount dun sa amount na in-input ni user. Ngayon po, idi-display naman po dito yung final amount and tinawag ko lang po si getDiscount function and nilagay ko po yung num na siyang nag-store dun sa na nilagay ni user. Ngayon po kapag ni-run po natin siya, kunyari po maglalagay po ako ng 1,001. So, magdi-display po dito, you got 10% discount. And i-multiply po natin yung 1,001 dun sa 0.1. Ngayon po, nag-store po yung, result dito sa discount and minus po natin siya sa 1,001. Kaya yung final amount po natin is 900.9 po. Ngayon kapag naman po mas mababa kay 1,000, let's say, then ay 999. So, no discount applied po. So, yun pa rin po yung final amount makukuha ni user. So, that's all for problem 3.